Yes, Show Topacio sa Oh, kanya ni yeah. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Naku, happy Wednesday, winner. Yan, sa inyo pong lahat mga kaibigan, happy Wednesday. Dahil ngayon po, ngayon po ay medyo I'm a lonely girl. Yan, dahil sa napaka-importanting mga conference ngayon, dahil marami alam nyo naman sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ay magiging tayo ngayon, magiging kakaiba. Kasi nga darating po ang bisita po natin. Maya-maya lang makakarating na po yan dito. At of course, alam nyo, pinag-uusapan ang mga kababaihan ngayon. Pero sa ano pa yan actually, no? Sa 8 pa yan. But, this time, ngayon po ay 4 ng Marso 2026 at ang oras po alas 11:01 ng umaga. Yan. At dahil po dyan, ang mga kababaihan para daw sa lahat, no, ng mga nakakausap natin, importante daw ang role ng kababaihan. Marami tayong mga nais itanong at mamaya darating po ang may bahay ni Judge Baliega. At tingnan natin ano ba ang mga importanteng bagay-bagay sa isang kababaihan. Ngayon, dahil tayo po ay babae din, at syempre marami tayong mga kababaihang nanonood din ngayon. Alam nyo, napakahaba kasi Women's Month ngayon, napakahaba na okasyong ito na pinahalagahan ang kababaihan. Meron sabi ng iba dyan, hindi lahat ay merong ganitong tema, no? Hindi na masyadong napapansin daw, Pero sabi naman ng iba, no, kahit na anong panahon, anong araw ay talagang Women's Month daw po, Dahil alam nyo sabi nga kung walang kababaihan, wala tayo, Bakit? Dahil tayo po ay siyempre, pinanganganak tayo ng babae. Wala naman yung nanganganak na lalaki, di ba? Kaya, ibig sabihin, kapag tayo po ay lalaki man o babae, galing tayo, sa tadyang ng mga kababaihan. Oh, yeah. At dahil po dyan, ay alam nyo, punong-puno tayo. Naaliw tayo sa mga kausap natin dahil sila po ay talagang punong-puno ng kaalaman ukol sa kababaihan. But, nakakalungkot lang po kapag nag-uusapan naman yung maagang pregnancy, no? Mga bata pa, buntis na, medyo malungkot yan. Bakit Kasi nanganganak sila nang hindi po sila handa, Hindi po sila ready sa anumang mga haharapin nila sa buhay. Ang pagbubuntis po kasi ng isang kababaihan, ayon sa mga eksperto, ay ito po'y nakakalungkot kasi lalo na kung batang-bata ang manganganak, di ba? Alam nyo naman, hindi lahat ay pwede magkaroon ng ganitong sitwasyon. Pero dahil nga po sa hindi inaasahan, meron mga kababaihan ang nagiging maagang nai-inlove, daw. Alam niyo naman, merong nai-inlove, meron naman pong hindi, Bakit yung hindi? Yung iba ay maaaring sila po ay nadisgrasya o kaya naman po nagkamali ng desisyon. Maaari din naman pong sila, sila ay sumubok dahil sa kanilang mga napapanood, pwede ganon. O kaya naman, yung iba dyan ay nag-uumpisa mag-aral dahil nga po sa kanilang mga internet session. Well, noong pa pinag-uusapan na to ukol sa kababaihan at nakakalungkot din kung ang isang babae na nagbuntis na nga ay nagkakaproblema pa, no? Ilan sa mga na-encounter ko din, no? Ilang mga kababaihan na nakausap natin na sila po ay nagkaroon ng problema sa ganyan. Dahil kasalanan daw ng kalalakihan. Paano nangyari yon? Nakasalanan lang ng lalaki. Ilan sa kanila, ayon doon sa kanilang mga personal na problema, sila po ay nagkaroon ng barkada. Ako yung barkada, dapat talaga. Pinipili po yan. Kaya hindi basta-basta pinapayagan natin ang ating mga anak na nalilihis ng landas
nagkakaroon ng barkada, yes, nagkakaroon ng maling kasama, mga kausap, nakikipagkita sa internet. Alam niyo yung pakikipagkita ng ating mga anak sa mga taong stranger, hindi pa lubusang kilala pero sumasama na mga ganon. Yan po ay hindi tama. Ayan. Kaya sana po, attention, mga magulang, wag ho tayong masyadong mabait sa ating mga anak, lalo na kapag nagsabi ho sila, tiwala na ho tayo, di ba? Marami yung gano'n na nararanasan ng ating mga ibang kilala at nakakalungkot nga po kasi nga yung pangyayaring ito, maaaring sila ay nagsubok, makipagkaibigan, di ba? May mga ganun, pero hindi nila alam na hindi pala ho kaibigan ang intensyon ng kausap nila. Yan. Meron ho mga ganong sitwasyon. At hindi lang ho yan dito sa Pilipinas. Meron nung nagiging problema sa ibang bansa din. Ganyan. Meron ho tayong kaibigan na minsan na ho nating na-meet dito sa Pilipinas at yung kanyang anak at the age of 10, ay nanganak na. Yan. 10 years old pa lang, nagkaanak na. Oh my Oh, God! nakakaawa nga po, di ho ba? At ano ang nangyari? Yon, natigil sa pag-aaral, nagkaroon ng mga bagay na muntik na, pero buti na lang, hindi natuloy. Alam niyo yung mga, nagkakaroon yung iba ng suicidal tendency, no? Ito po kasi talaga, kailangan talaga super bantay ho tayo. Lalo na, ang mga nanay, alam niyo naman ang nanay talaga super concerned. Yung mga tatay ho kasi, yung iba naman ho, ay talagang, sabi nga nila, sila po ang pinakamatigas sa tahanan. Ano ba yung matigas? Matigas sa tahanan in the sense na sila po ang naghahanap buhay, sila po ang nagbibigay ng pang-araw-araw na kabuhayan para ho sa kanilang mga nagiging partner. So, minsan, dahil nga ho dito sa ganitong sitwasyon, nakakalimutan na nila yung pagiging concern nila sa anak nila, 'di ba? Sa babae, lalo na, no? At kadalasan, ang tatay ay nasa labas. Kadalasan ho yan, ha? Pansinin ho natin, nasan ho ba ang mga nanay kadalasan? Lalo na kung ito ay isang ina na typical, no? Hindi ho lahat ng nanay nagtatrabaho, hindi ho kagaya nga. Well, anyway, ngayon ho kasi katanggap-tanggap na po na ang isang nanay ay pwede na ring magtrabaho. Pero kung kayo po ay medyo may edad na konti, alam nyo naman, meron ng mga sitwasyon na ang nanay ay kadalasan stay at home lang po yan. At kadalasan, si tatay po ang number 1 na nagtataguyod financially ng pamilya. Take it or leave it, totoo po yan. O, diba? Ganon-ganon ho talaga nangyayari. At bakit? Kung si tatay ay walang trabaho, di ba kadalasan ayaw na ayaw ni nanay o ni tatay, kahit na saang henerasyon, kahit na saang bansa. Ayan, napapanood din ho natin minsan yan, na ang lalaki kapag walang hanap buhay, ayaw ng mga magulang na maging asawa ng kanilang mga anak. Ayan. Di ba? Ganun na yung nangyayari. Kaya tayo, well, dapat maging practical talaga tayo. Tayong lahat, no? Lalo na yung mga bagong sibol, bagong henerasyon. Yan naman po ay may choice ho kayo. Pag kayo po ay tumanda at wala ho kayong naipon, wala kayong kahit ano, sino ho ang dapat sisihin dyan? Di ba? Yan ho ang nagiging problema sa atin Minsan, ang ibang anak dyan, sinisisi ang magulang dahil sa kung ano-anong mga paratang. May mga paratang minsan, di ba? Sinasabi kasi ho, ang aking magulang ay walang hanap buhay. O kaya naman, kasi ho, ang aking mga magulang ay masyadong maluwag. Mga ganon. Kasi ho, ang aking magulang ay walang mga ginagawang mabuti para sa akin. May mga ganong nagsasalita. Pero, take it or leave it, mga kaibigan, tayo pong lahat ay may sariling desisyon. Kung tayo po ay tatanda ng kahit ano ay wala, yan po ay choice natin yan. Yan. Dahil marami ho ang mga, pasensya na kung mali man ako kasi alam nyo, marami ho kasi ako natatagpuan na mga mahirap ang buhay, ika nga, no? Kagaya ko rin po, mahirap ang buhay, lagi pong pulong sa mga taong, sabi nga ho puro diskarte ang nalalaman, sabi nila. Bakit ho gano'n? Yan. Well, yan naman po ay choice. Para ho sa akin,
tayo ho ang mas may kasalanan yan. Choice natin yan, di ba? Kung tayo po ay walang natutunan sa isang bagay na ginagawa natin, choice po natin yan. Hindi po yan kasalanan ng management, hindi po yan kasalanan ni naman ng mga barkada, ng mga kapatid, di ba? May mga kapatid din tayong matatalino, hindi basa-basa pumapatol kahit kanino, di ba? May mga kamag-anak din tayo na nag-aaral muna. Yan, mga anak na gano'n, nag-aaral muna, nag-iisip ng buhay in the future, di ba? O di ba? Sana gano'n nga talaga tayo. At yan naman po ay alam naman po natin, lalo na kung ang iniisip po ng isang kabataan ay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Kadalasan po kasi, laging sinasabi ng ilang mga kabataang nakikilala rin natin, Ma, Pa, pag ako'y nakatapos, kayo po ang uunahin ko. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Yan. Ang isang batang matino. Ayan, matino ito, sinasabi ko sa inyo dahil meron din ho akong mga kaibigan na mga bata pa pero kung mag-isip, yung future agad ang iniisip. Sabing ganon, alam nyo po, Nay, Tay, ako po alam kong hirap po kayo magpaaral sa akin pero wag po kayong mag-aalala. Yan. Wag po kayong mag-aalala dahil pag ako po ay nakatapos at syempre nakapagtrabaho o kaya naman ay nakapagnegosyo, yan. Yung negosyo kasi kadalasang iniisip po yan na mga tunay na may damdaming negosyante. Di ba ang galing? Negosyante kasi nga ayaw nilang magpa-under sa mga employer kaya gusto nila magnegosyo. At bakit gusto nila magnegosyo? Meron silang mga idolong tao na magaling sa negosyo kung saan ginagaya ho yan. Yan. Ginagaya ng isang taong ang utak ay negosyo. Kaya Di ba ang galing? yes, dahil ho dyan sa sinasabi ho natin na mga kababaihan, pahalagahan ho natin, ay dapat ang makasama ng isang babae ay yung pareho din niyang masigasig. Masigasig maghanap buhay. Oh, yeah. Masigasig magnegosyo. Oh, yeah. Dapat ganun kasi. At saka hindi po tayo sama ng sama sa mga taong wala namang maitutulong sa atin, di ba? Dapat to sumama tayo doon sa mga taong tinuturo sa atin ang tamang bagay, tamang landas, lalo na ang mga kababaihan. Nako, ngayon ko kasi ay Women's Month, no? At pag ganitong Women's Month, ay sumasagi sa kaisipan ko, paano nga kaya, no? Kung ang isang babae kapag nabuntis na, ano nang susunod, di ba? Yan. Kaya lahat ho ng nangyayari sa ating buhay ay hindi natin dapat isisi kanino pa man. Hindi sa magulang natin, kundi sa ating sarili. Yan. Hindi ho yan dahil ikaw ay walang alam nyo, dami kong kilala. Grade 6 lang ang natapos niya, guys. May-ari siya ng isang magandang building sa Japan. Yan. At dahil ho dyan, sabi niya, hindi man ako marunong masyadong magsalita ng English kasi yun ang mga client niya. Pero sabi niya, dahil sa diskarte ko kung paano ko lumaban sa buhay, bagamat kami po ay mahirap na pamilya, pero alam niyo po ba, para sa kanya, ultimo sentimo na kanyang hawak, na kanyang daladala, ay pinahahalagahan niya. Ayan. May mga tao kasi wala lang. Alam nyo, kung kayo po ay mag-encounter ng mga namamalimos sa lansangan, lalo na rito sa Pasig City, alam mo yun, nahihiya nga ako Kasi yung dito ho sa Pasig, hanggang ngayon tapos na ho yung Pasko, pero hanggang ngayon, ang dami pa rin hong gumagalang mga namamalimos sa lansangan. Hindi naman ho masamang mamalimos sa lansangan, guys Pero, kung maririnig po ninyo ang mga sinasabi nila na inabot ng isang tao para tulong na rin. Kasi alam mo minsan, ang mga tao talaga generous Lalo na kung ang mga Pinoy, generous sila in the sense na sila po ay nagbibigay ng napakagandang yung pagpapala, ika nga. Yan ho talaga ng mga tinatanggap ho natin yan, no?
tinatanggap po natin yung mga salitang ganyan. Pero, wait lang ha. Meron lang tayong kukunin dito. Mukhang meron tayong mga ilang importanteng bagay na pwede ho nating isabuhay. At syempre, yan po naman atin hong pakiusap din sa lahat na sana po wag ho nating wawalain yung panahon natin sa ating mga anak. Yan po ay pag-asang maituturing. Yan, nabibigla talaga ako, di ba? Okay, at nandiyan may bisita natin, kapatid. Ha? Wala pa. Okay, sige. Bigyan natin ng linaw ang mga nakikita natin. Tanggap po muna tayo ng flash report mula kay Patrol DWIZ Flash Report. Patrol 30, Jelly Mendez. Miss Juby humingi na ng dispensa si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa mga taong kanyang nasaktan o na-offend. Sa ambush interview kanina, sinabi ni Suntay na analogy o pagkukumpara ang kanyang ginawa at wala siyang intensyon para makasakit ng tao. Anya, nagsisisi siya na mayroon siyang mga nasaktan pero hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga nasabi sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ikinalungkot ni Suntay na mas inuna pa niya ang issue sa kanyang ginawa kaysa ang atupagin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, marami pang dapat na pag-usapan ang bansa o yung mga mahalagang issue sa bansa, partikular na yung excise tax, lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang usapin. Pakinggan muna natin ang pahayag ni Congressman Suntay. Kaya sinabi ko kaya that analogy was not meant maliciously. It was an analogy based dun sa konteksto ng pagdinig dito. It may have been in bad taste for some. I apologize kung meron tayong mga sensitivities na tinamaan, but that was not the intention. The intention was to make a point that usually, oftentimes, statements are taken out of context and conclusions are made. Yun yung unang punto. Ang pangalawang punto ko, desires and imagination cannot be made an impeachable offense pagdating dito sa impeachment proceeding. Parang kasi kailangan ng overt act eh. Desires and imagination is also not a criminal offense. Yun yung analogy doon eh. In fact, ulitin ko, it was a fictitious situation. Hindi ko pa nga nakikita si Annie in person na panood ko lang siya sa TV. Matanong ko sana ako, nagandahan ka talaga eh. Naganda talaga ako. Sinabi ko naman yun. Alam, palagay ko naman, lahat tayo, whether babae o lalaki, nagagandaan sa kanya. Thank you, sir. Yan ang mga naging bahagi ng pahayag ni Congressman Suntay kung saan ang imagination, desire, analogy ay hindi daw maituturing na impeachable offense. Matatandang nag-meet siya, Miss Juby, ang viral video ni Suntay matapos ang mga binitawan niyang pahayag tungkol sa actress na si Ann Curtis habang tinatalakay ang mga grounds of impeachment laban kay VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Yahoy! Maraming salamat po, Miss Jelly Mendez. Naku, na-miss na kita, sis. Yan. Hindi na kita nakikita dito. Saan ka ba nagtatago? Ayan. Well, anyway, alam nyo, yan, yung mga komentong ganyan. Wow. Alam nyo, ako naman, kung ako tatanungin, walang problema sa akin, maganda, gwapo, lahat yan, okay lang na hangaan natin. But, since na siya po ay isang kagalang-galang, honorable, di ba? Pag honorable talaga, daming bawal. Ganun ba yun? Hindi natin alam kasi alam niyo naman, pag mga batas na ho, ang dami hong nagbagong batas talaga. Yun nga ho sa amin ordinance po, pag sinipulan ka, bastos na yun, ha? Pag tiningnan ka ng mula ulo hanggang paa, di ba? Yung mga babae, alam niyo naman ang mga babae, minsan, grabe, nagbibigay din kasi kayo ng
ng sakit sa mata, lalong-lalo na kapag ang babae ay napakaganda at maiksing-maiksi ang suot, di ba? Sabi ko nga ho nung araw, kasi nung araw, hindi ho na masyadong pinapansin yan. Ngayon malit na, para sa akin yan ho ay depende na lang ho siguro sa taong tumitingin. At depende na rin po sa taong humuhusga, no? Pero kung yung ginawa ho ni Congressman Suntay na nag-sorry na siya, so that's good enough, no? Ganun ho talaga. Kailangan nating iba ang dapat maging gawi ng kalalakihan, lalo na kung ikaw ay nasa honorable na posisyon. Yan. Sa tingin ko lang po alam niyo naman tayo naman ho lahat ay may kanya-kanyang punto. Pero sabi nga po, yan po ay batas na, no? Yata. Hindi ko sure kasi ako sa panahon ngayon, hindi ko alam kung batas na ba yan o hindi o ordinansa ba yan. Kasi iba ho yung ordinansa sa batas, no? I think so, no? Yung batas na mula ho sa Philippine Constitution, I think ko iba, no? Ordinansa kasi kung saan lang yung lugar, kagaya ho sa QC, no? Yun, dun lang ho yun. Yan. Sa tingin ko lang. But anyway, correct me if I'm wrong. Alam nyo naman, nakakalito na ho ngayon sa bansang ito. Napakarami ho natin problema. Una-una, kita nyo naman na ang buong mundo ay nangangamba. Whether malapit lang o malayo man ang isang lugar, kapag kayo po ay tinamaan ng mga missile, hindi na ho natin alam, no? Kasi alam nyo naman na missile hindi natin alam, kahit tayo bilang sa ordinaryong tao, hindi natin alam kung hanggang saan aabot ang mga pinalilipad ng mga taong mahilig sa gulo. Diyos ko po, ipanalangin po natin na sana ay matigil na rin po yan. Well, anyway, mahirap di ho ba? Well, thank you so much, Jelly. Alam mo, minsan kaya sabi ko, pag humanga kayo sa isang tao, manahimik na lang kayo. Mas magandang gano'n, di ba? Sabi nga, tahimik. Kung ayaw kang kausapin, tahimik na lang. Kasi may mga tao talagang namimili ng kausap, di ba? Tama ka. Namimili ng titirahin, di ba? Mga ganun yun Tama ka. Oo, at namimili ng kanilang ibubuli, di ba? May mga ganyan, namimili talaga Pag gusto ka nilang siraan, sisiraan ka. Yan. Kailangan lang talaga maging maayos ka. Wag nating pansinin, di ba? Kagaya ng kanta ni ni Sampaguita, wag nating pansinin ang naninira sa'yo. Ay, nako. Well, anyway, ang oras po, alas 11:23 na. At syempre, maya-maya po, aarangkada na naman tayo sa yung bisita ko. Ano nang nangyari sa'yo, Doktora Cherry? Ayan, Sarmiento Balliega. Mukhang nakalimot ka sa appointment mo sa akin, Well, anyway, yan naman maaga niyang kinonfirm at maaga nang napag-usapan yan. Wala kaya sa labas? Baka naman waiting sa lobby, hindi kaya? Makikisuyo naman, pakitanong lang. Ayan. Okay, at samantala, ayan, 1,800 Pinoy sa Middle East nais lang umuwi. Alam nyo guys, no, talagang kailangan kung magagawan sana po ng paraan agad-agaran, pauwiin na po natin ang ating mga kababayan sa ating bansa, di ba? At yung mga iba naman na syempre siguro sana magkaroon din sila ng leader na inaasikaso yung kanilang mga kababayan. Alam nyo naman sa ibang bansa, ang mga tao po iba-iba ang lahi, di ba? At marami hong mga sariling batas yan. Hindi ho natin batas yan. May mga tao na, may mga bansa na inuuna ng higit yung kanilang mga kababayan na iligtas kesa sa ibang lahi. Ganun ho yun. Ngayon, dito sa Pilipinas, inuuna natin ang mga nais-unahin ng mga honorable, di ba? Yun, kung ano yung gusto nilang unahin, yun ho talaga masusunod. Ganun lang po yun. Iba na ho ngayon, no? Hindi kagaya dati talaga. Nung araw po kasi, kapag, alam nyo, dati rin po ako nag-OFW, no? Ang nakakalungkot kasi, kami po ay naghuhulog, no, ng pera sa, parang, meron ho kaming binabayaran sa, OWA, no? Overseas worker, di ba? Sa OWA, tapos, pagdating namin sa Pilipinas, doon ko lang nalaman kasi na yung pera ho pala na hinulog namin sa OWA ay ginagamit
sa maraming bagay. Okay mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Top! Driver na nagmaneho ng nakainom ng alak, babawian ng lisensya. Report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Ire-revoke o babawiin ng Land Transportation Office ang lisensya ng 7 driver na nahuling nagmaneho habang nakainom ng alak sa isinagawang operasyon sa Quezon City. Batay sa ulat ng Law Enforcement Service Field Enforcement Division na isinumite sa Intelligence and Investigation Division, nahuli ang mga lumabag noong Pebrero 27 sa masusing investigasyon na kumpirmang nilabag nila ang Anti-Drunk and Drug Driving Act o Republic Act number 10586 kung saan lumabas sa pagsusuri ng kanilang blood alcohol concentration ay umaabot mula sa 0.123% hanggang 0.438%. Lampas ito sa pinapayagang limitasyon ng batas at sangkot din sila sa hiwalay ng mga road incident. Naglabas na rin ang LTO ng mga show cause order, inilagay sa alarm status ang kanilang lisensya at sasakyan at nagpatupad ng 70 araw na pansamantalang suspensyon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lecanelao, mananatiling mahigpit ang ahensya sa pagpapatupad ng batas laban sa pagmamaneho habang lasing upang maprotektahan ang mga motorista at mapababa ang aksidente sa kalsada. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, total ban sa vape sa buong bansa. Hinihiling po yan ng Health Department. Report mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June. Kuyang Daril, nananawagan ng Department of Health kasama mga eksperto at ilang mga magulang na ipagbawal na ang paggamit ng vape sa buong Pilipinas. Ayon sa DOH, pareho lamang ng kemikal ang taglay ng vape at ng sigarilyo na kapwa nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ibinagi rin ng DOH ang kwento ng isang tao na nalagay umano sa panganib ang buhay matapos ang 8 taon na paggamit ng vape. Inilinaw naman ng DOH na nagpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa sigarilyo, vape at iba pang produktong may tabako at nikotina bilang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:34 ng umaga. Yan. Uy, maraming good news ngayon, guys, ha. Marami ho tayong mga bagong programa na mapapanood ho ninyo dito mismo sa DWIZ. Ayan. Alam nyo, dati. Alam nyo, mahilig ako sa dati. Hindi kasi dati kumakanta po ako sa kapwa ko, mahal ko. Ayan. Talagang hindi ko makakalimutan yung pamilya ni Tony Rose Gaida. Yan, ganyan talaga yung mga, alam nyo, ganun talaga pag marami kang gustong subukan, di ba? Kaya kayo guys, yung mga nagbabalak na maging media practitioner at kung ano-ano pa, sige lang ng sige, huwag kayong susuko at marami ho yung mga
opportunity na hindi nyo lang nakikita, di ba? Pero makikita nyo rin sa pagdating ng panahon. Yan. Pagdating ng panahon. Ayan, at syempre mga kaibigan, ako, alam nyo marami ho tayo na pag-usapan kanina, dumating na ho tayo doon sa Women's Month, wala pa rin yung aking bisita. Anyway, whether dumating siya o hindi, tuloy pa rin ang laban. Yan, nakakatuwa si Daryl di ba? Kita nyo ang daming pangarap ng batang yan, pero syempre, pangarap at pangarap. Marami pa. Alam nyo guys, pag kayo nangarap, huwag nyong pigilan. Ang pangarap po, sabi nga matutuloy yan. Basta maniwala ka lang, no, sa dakilang lumikha. Kasi yung iba, pag hindi na natuloy, sumusuko na, wag, no. Bon voyage. Tingnan nyo, itong pinsan ko, paalis na naman, di ba? Hindi pa huli ang lahat. Kala ko nga at his age, no? Si Ian Zafra. Hindi ko alam at his age kung makakaalis pa siya. Pero nagulat ako Ate, alis na ako. Punta na ako Amerika. Grabe. Antindi mo, tol. Yan, yung pinsan ko. Thank you so much kasi yung presensya mo is napakaganda para sa amin. At not only that, bon voyage din para bukas. Bukas alis na naman siya. Oy, second na 2 beses ka na nakaalis At sabi ko, hindi ka ba natatakot no na merong nangyayaring gera, ika nga, gera talaga Kita nyo, kahit naman tayo dito, malayo man sa atin yung kinaroroonan daw, malayo daw, baka daw hindi tayo maabot, no? Huwag tayong umasa. Ang gawin ho natin, kapag tayo po ay may pagkakataon, lagi ho tayong manalangin. Huwag ho natin kakalimutan yan. Kasi alam nyo po, pinakamagandang sandata nating lahat ay ang panalangin. Wala nang hihigit pa dyan. At hindi lang po yan, syempre, ayan, si Kakape, Kapepe. Kakape, Ay, nako, Kapepe, mukhang Bomalabs yung ating nire-request, no? Pasensya na po kayo. Kasi alam mo naman, Kapepe, tayo po merong mga bagay-bagay na gustong mangyari. Oh, in-encourage natin. Pero ang tao kasi pag ayaw is ayaw. Kaya sorry na lang tayo dyan. Well, anyway, mga kaibigan, bago tayo dumako uli sa balita, gusto ko lang pong pasalamatan si Susan Cambry. Hi, salamat sis. Rolly Duranac, Agustin Arca, kailangan dalhin mo na sa bahay yung sinasabi ko sa iyo, Agustin. O Tisoy, yan. Tisoy, binati na kita. Terry Bagalso, Director Arlene Ong, hi. At syempre si Kabik. Hi, Kabik. Yan, hindi na siya nakarating. Okay, Jun Saigo, hello po. Sir June, kuya, yan. Si Ka Michael and Jolinda De Lara. Yan, salamat po. Ito, anyari sa'yo. Ayan, si Ma'am Cherry. Where na you? Ano nangyari? No, hindi natin alam. Ayan. Ay, Ma'am Cherry, pumunta ka dito. Anytime naman pwedeng humabol. Okay, mga kaibigan, ayon naman sa balita, syempre inaasahang magpapasaya o magpapasya na ngayong linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito yung matapos isumite, baliktad, ng ICI ang kanilang accomplishment report sa palasyo ng Malacanang hinggil sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. At ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakipagpulong na ang ICI sa opisyal na Office of the Executive Secretary at hinihintay na lamang ang aksyon ng Malacanang. Iginiit pa ng Palace official na nananatiling prioridad ni Pangulong Marcos ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian kasabay ng pagtutok sa ekonomiya ng bansa. Samantala, patuloy naman anya ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman, Department of Justice at Department of Public Works and Highways upang tukuyin ang mga responsable sa nasabing anomalya at pang-aabuso
sa pondo ng bayan. Diyos ko Lord, sana po matapos na ang problema natin sa pondo, wag na ho ninyong dagdagan yung mga naging problema last year, 2025, kung kayo po ay labis-labis ang nakuha ninyong pondo, ang iba naman ho ay hindi ginamit sa tamang paggamit, ay nako, wag naman po. Alalahanin po natin, no, hindi lang kayo ang tao sa mundo. Ang mga Pilipino po ay naghahangad pa rin makatikim ng sarap ng buhay hanggat maaari. Tayo po naman ay tao din. Gustong makakain ng tama, ng sapat, di ho ba? Kaya kayo na mga namumuno sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga tumatanggap ng pondo, yung mga alam nyo, ang tingin ko dyan, ito daw ang sabi ng mga ilang kong kaibigan, ang kurakot daw ay nagmumula sa mga kontraktor. Yan. Yung mga sinasabi ng iba na kailangan manugot si ganito, ganun. Yan naman ho, ay konsensya na lang ho ang dapat nating gawin, no? Siyempre, kung kayo naman mayayaman na tapos nangungurakot pa kayo, aba naman po, maawa naman po kayo dahil kagaya ho ng nasabi ko, marami pa pong budget ang dapat nating magamit sa tamang paraan dito sa Pilipinas. Wag na ho nating gawin ang ginawa ni Juan. Kapag masama ang ginawa ni Juan, wag na ho tayong gumaya, no? Yung iba dyan, sana po, makonsensya naman po kayo. Sabi nila, ang mga usually daw, ang mga contractor daw nagbibigay ng mga pondo sa mga sinasali, mga ganon, yung mga contractor. Anyway, kung hindi naman ho totoo, ay sorry po, dahil alam nyo naman, yan po ay mga assessment ng ilan nating mga taong nakakausap. Okay, samantala naman, naghain ang Philippine Councilors League ng petisyon sa Korte Suprema na naglalayong ideklarang unconstitutional ang 1.19 trillion national tax allotment para sa mga local government unit sa 2026 General Appropriation Act. Giit ng PCL kasama si Batangas Vice Governor Hemilando Mandanas, yan, ang pagturing sa NTA bilang isang appropriation ay taliwas sa Section 6 Article 10 ng 1987 Constitution, kung saan nakasaad na dapat otomatikong ipinamamahagi ang karampatang share sa panbansang buwis ng bawat LGU. At syempre, paliwanag ng grupo, isinasailalim nito ang executive veto, constitutional reenactment at budget execution tungkol o control ang NTA na taliwas sa nasabing batas. Kabilang sa mga pinangalanan ng PCL bilang respondents ay sina Executive Secretary Ralph Recto, Finance Secretary Frederick Go at Acting Budget and Management Secretary Rolando Toledo. Hiniling ng petisyon ang desisyon ng Korte kung ang mga respondent ay nakagawa ng matinding pang-aabuso ng ipagsawalang bahala ang nasabing artikulo. Yan ho ang sinasabi ho natin. Paalala, ibalik nyo na. Ibalik nyo na. Ibalik nyo na ang hindi nyo pera. Ayan, dapat ganun tayo guys, no? Ibalik na ho natin at alam nyo, kasiraan ng isa, kasiraan ho ng lahat. Kaya hanggat maaari, kung tayo ho ay merong malinis na puso na natitira dyan, alam nyo naman yung list ng puso kadalasan meron naman hong konti pa. Bigyan ho natin ng pagpapahalaga ang buhay ng ating mga kababayan at yung mga proyekto na hindi matapos-tapos dahil sa kakulangan ng pondo ay dapat po nating magawa na ng paraan, di ba? Kasi ho, itong pondo na to ay kailangan para doon sa sinasabing proyekto na para maipakita natin sa ibang bansa na pwede namang baguhin, no, ang anumang pagkakamali. Patunayan natin na tayo po ay mga Pilipinong merong isang lahi at may dangal. Okay mga kaibigan, pansamantala,
Yan. Time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Attorney, bukas promise. Ayan. Bukas ho talaga, nandito naman yan. Okay mga kaibigan, ayan, meron ho tayong ilang paalala dito, no? Sabi nga po ni Katirso Peralta, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salita, binitawan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita ninyo kung parurusahan kayo o hindi. Mula yan sa Mateo 12:13 hanggang 37. Ayan. Nako, Caminda Borja. Ayan, magkita tayo mamaya. Oo naman. At syempre, yung mga kaibigan natin dyan, patuloy na merong pagpapala basta umasa ka. Ayan. Ay, alam nyo, lahat naman tayo ay may pagpapala sa tuwi-tuwi na. Isang bagay na tayo dapat magpasalamat. Kapag tayo po ay nagising pa, ayan, pagpapala po yan at lagi po tayong magpasalamat. Lahat ng mga viewers natin sa YouTube, pasensya na po kayo ha. Hindi gumagana ang YouTube ko ngayon. Hindi ko maintindihan. Pasensya na po kaya hindi ko mababate lahat ng mga viewers natin. Pero alam nyo na, mahal namin kayo. Ayan. Lalong-lalo na yung pursigido na lagi hong nakasubaybay dito po sa programa. Okay. At syempre, pagbati pa rin pinapaabot natin sa lahat ng ito talagang walang tigil. Ayan. Walang tigil ang mga friendship natin. Salamat po, Gerardo M. Nazario. Yan. Uncle Robert Zafra. Tita Carmen, salamat po. Ayan, see you. Sige, next week. Sige na nga. Okay, Babette Villar, salamat po. Si Doc Mary Jane. Yan, Doc Evangelista. Yan, salamat po. Si Sharon Linda. Yan, June Carlos, salamat po. Red Oracion, Victor, salamat. Okay, John lang din. Bong Regal. Oy, John salamat sa iyo MJ. Salamat and congratulations. Kita nyo Kita nyo, ang hirap-hirap na kanyang work pero lagi siyang may award, di ba? Ganyan talaga Kahit man lang simple token, certificate, malaking bagay yan and you should be thankful kasi pagaling ka ng pagaling. Lagi natin tatandaan, no? Lahat ng mga merong ginagawang extra galing, talagang pagpapalain ka, kaya huwag kang sumuko. Sige lang, gawa lang ng gawa yan. At hello din sa mga taga Meralco. Okay, sige, alam ko na, Meralco, mabuhay po kayo sa inyong paniningil. Yan. Okay, Ate Loli Acosta. Yan, oo nga, miss na kita. Okay, Danny Ramirez, salamat po. Hello din po sa lahat ng mga asintado. Abigail Salonga, salamat sa iyo. Ayan. Kapitan Rolly Durana, salamat din po. R.A. Abrigo, yan. Ito po yung kaibigan nating napakagandang stewardess. Yan. Terry Bagalso, salamat to. Abdullah Hashim, yan. Salamat po. Sally Ligayo, Maria Chicks, Josephine Salvador, Veronica Estrada Lim, salamat po. Eliza Tobias. Sensya na, hindi pa ako makaluwas. Alam nyo, pag wala tayong, talaga, napakahirap pumunta sa malayo. Napakahirap po kasi yung oras kasi, tsaka hindi lang po yan. Yung pagta-travel, napakahirap po ngayon. At sana po, gawin nating makasaysayan ang lahat ng lakad natin. Ayan, marami po kasing, di ba? Mga kausap, pero kagaya ngayon, hindi ho siya nakarating. So, yan po ay, natin, isama natin yan sa experience natin. Lea Patricio, hi! Ay, Kuya Raul Esperas, mabuhay po kayo. Yan, Doc Perez, yan. Ray Langit, hi, Kuya Ray. Eva De Leon, at syempre, yung mga taga-PAO, yan, PAO office.
Okay, samantala mga kaibigan, eto nga po, iminungkahi po ni Senator Erwin Tulfo na maghanap ng ibang sources na maaaring pagkunan ng supply sa langis sa bansa. Ayon kay Senator Tulfo, hindi siya kumpiyansa sa pangako ng Organization of Petroleum Exporting Companies na dodoblehin ang produksyon ng produktong petrolyo. Yan. Paliwanag ng mambabatas, problema rin ang daanan ng mga barkong naghahatid ng krudo dahil sa banta ng Iran na haharangin at palulubugin ang mga oil tanker na dadaanan ng Strait of Hormuz. Alam nyo, ito nakakatakot na talaga itong mga to. Inirekomenda rin ng senador ang pagbili ng oil supply sa Indonesia at Malaysia na siya ring pinagkukunan ng mga maliliit na players ng oil industry sa bansa. At asahan na rin anya na tataas pa ang presyo ng gasolina sa susunod na mga araw, lalo't inaasahan ding maraming bansa ang kukulangin ng supply sa pagpapatuloy ng giyera sa Middle East. Naku, tumigil na po kayo. Maawa kayo, yung mga natutuwa sa giyera. Naku, maawa na po kayo. Wag na po nating ituloy yan. But samantala, ito yung huling natin naglabas ng advisory ang Maritime Industry Authority o Marina na nag-uutos sa lahat ng Philippine registered ships na nasa international voyages na paigtingin ang security monitoring at reporting measures. At syempre, ito ay kasunod sa tumitinding tensyon sa pagitan ng United States at Iran at pinayuhan ng mga ship owner, operator, manager, and money agency na mahigpit na sundin ang mga precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino seafarer at seguridad ng mga barkong dumaraan sa mga apektadong lugar. At samantala, salamat po sa inyo mga kaibigan, lalong-lalo na sa produksyon natin na talagang walang humpay sa kanilang mga gawain. Yan. Lalo na yung technical side natin. Maraming salamat. Company. yeah. Salamat kay Pam, kay MJ, at of course sa lahat po ng mga friendship natin dyan, newsroom, sa CA natin, salamat talaga, nawindang ako sa guest natin. Pasensya na guys kasi alam nyo, hindi lahat ay talagang pinagpala. Hindi ho natin alam kung anong dahilan dahil yan po naman ay ayon din sa kanilang mga sitwasyon. Okay mga kaibigan, happy 45th anniversary to Eternal Plans Incorporated. Nako, Eternal Plans talaga. Number 1 kayo. Yan. Alam nyo, dapat maganda na rin tayong lahat sa isang bagay na in the future, kakailanganin natin yan. At alam ko, transferable naman yan. Pwede nating magamit kung halimbawa sa ibang pamilya natin, no? Na magkakaroon ng pagpanaw. Anyway, next program po, ang tabayanan ho natin ang Senyor Balita. Sa ngalan po yan ni Senyor Ray Pacheco. At muli po, pasasalamat po, pinaabot natin sa lahat ng mga kaibigan natin, no? Na lalo na yung may nag-i-spend ng karawan ngayon. Happy birthday sa lahat po na may birthday today. Antabayan natin muli ang programang Senyor Balita. Ako po si Juvie de Guzman. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:58 ng umaga.